Tumahimik ka! Mr. Go, andito ka. Rokyan, ayos ka lang ba? Pinsan, hindi ba? Dapat nasa business trip ka? Humingi ka ng tawad kay Jessica. Pinsan! Huwag mo akong galitin. Bakit ba? Palagi mong kinakampihan si Bayrokian dahil sa gown na ito ay isang replika na pinapahintulutan. Isa sa aking mag-aaral ang gumawa. Sa estudyante ko ang trabahong ito, nangangailangan si Rokian ng gown. Kaya ipinahiram ko ito sa kanya. May problema ka ba dun? Naintindihan ko na ngayon, Rokyan. Patawarin mo ako. Ito ay kablabalan, Jessica. Kaya mong gumawa ng replika sa isang limitadong edisyon? Sinisira mo ang iyong brand. Ang negosyo ko ay wala kang pakialam. Director, ayos lang ako. Kasabot kayong lahat. Mga sinungaling! Masyadong malayo na ang ginawa mo. Jing, ibalik mo siya. Pinsan! Hindi mo alam kung gaano kalaking gulo ang dinala mo. Jessica, patawarin mo ako. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangan. Ayoko ng gulo. Jessica, kung hindi ka pumunta ngayon, hindi ko alam kung papaano ko lilinisin ang pangalan ko. Rokyan, kahit wala si Jessica rito, naniniwala pa rin ako sa iyo. Maraming salamat, Mr. Gu. Yiming Shen, nandyan ka pa rin ba sa buong oras na ito? Hello? Jessica, nagtataka lang ako. Bakit ka narito ngayong araw sa kumpanya? Nandito ako para makipagkita kay Mr. Go upang pag-usapan ang aming pagtutulungan. Narinig ko kayong nagtatalo, pero narinig ko kay Ana na dapat ay nasa business trip ka. Porkit ba nasa bakasyon ka, hindi na pwede makipagsusyo? Mag-iingat ka, kakaiba. Dapat nasa business trip si Mr. Gu. Hindi ba alam ba ni Jessica yun? Jessica, Isang taga-disenyo. Sa harap ng lahat, inaamin niya ang kanyang disenyo ay isang peke. Kayo ay hindi ka panipaniwala. narinig ko na sa susunod na buwan ay nagpaplano kang mag-launch ng bagong brand. Posible ba ang Ye Corporation ay gustong magbigay ng 100 milyon para maging shareholder? Si Yang Mr. Ye ang magpasya. Kung gayon, bakit hindi si Mr. Ye ang pumunta ng personal? Maaaring kailangan nila ng higit 100 milyon para may kayat si Yang Mr. Ye. Sige, kawili-wili. Pero sa susunod, huwag gumamit ng helicopter para sunduin ako. Nagkakaroon ako ng airsick. Tinulungan masyado ni Yang Mr. Ye si Bayrokian. Siya ay dapat na lubos na magpasalamat, pero parang hindi siya nagpapasalamat, tama? Yang Mr. Ye, nagawa na po lahat. Sabi ni Jessica na gusto niyang mamuhunan. Hindi ako interesado sa mga shareholder. Wala akong pakialam. Kasalanan ko po lahat. Hindi ko po sinasadyang kunin ang maling gown. Kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo sa bini-bini. Gusto ko lang maging ligtas si Rokyan. Yang Mr. Ye, saan ka pupunta? Papaalis na ng trabaho si Rokyan. Bibili ako ng pagkain para sa kanya. Huwag mo akong sundan. Opo, Yang Mr. Ye. Hi? Anong oras na? Maghahapunan na. Hindi ka pa bababalik? Nakalimutan ko na ngayong araw ay kakain kami sa labas ni Mr. Go. Yung lalaking Go na naman? Pinaghirapan kong lutuin ng buong araw ang mga niluto ko at kumain ka kasama ang lalaking Go na iyon? Nako, malaki ang naitulong niya sa akin ngayong hindi ako makatanggi. Sino ba siya sa tingin niya? Karapat-dapat ba siya? Huwag na nating pag-usapan. Dalhan kita ng bubble tea pagbalik ko. Hello? Cheers!
Mr. Go, hindi ba dapat nasa business trip ka? Nabalitaan kong nagkamali ka, kaya nagmamadali akong bumalik. Patawarin mo ako, Mr. Go. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Ang lahat ng aking business deals ay naayon na ngayon. Hindi ko hayaan ang assistant ko na mapagbintangan. Maraming salamat, Mr. Go. At si Jessica, ako hindi pa sa araw na ito kasi may meeting ako sa iyo. Ako? Hindi. Alam ko si Jessica ay nasa bakasyon. Pero hindi ko alam na pupunta siya sa kumpanya. Nakapagtataka, sino nagdala kay Jessica dito? Hello? Ano? Ito ay kabalbalan. Anong problema, Mr. Go? Si Weiwei. Sinubukan niya magpakamatay sa bahay. Sinabihan ako ng biyanan ko na magbadaling umuwi. Mr. Go, bakit hindi ka muna umuwi? Hindi ko hayaang mag-isa ka rito. Oh! Naaalala ko may biglang pangyayari sa bahay. Sa tingin ko, kailangan kong umuwi. Kung gayon, nabayaran ko na ang bill. Aalis na ako. Sige! Waiter! Pakibalot lahat! Asong Emperador, nakabalik na ako. Ming-chen! Anong ginagawa mo? Hindi ka kumain, di ba? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Hindi ba kagagaling mo lang sa party? Anong klaseng hapunan iyon? Hindi naman kami kumain. Alas 10 na at hindi ka pa kumakain? Sinabi ni Mr. Go na kumakain kami sa labas. Umalis siya. Kumakain ako mag-isa at hindi masaya yun. Kaya, pinabalot ko lahat para sabay tayong kumain. Kumain kasama ako? Oo. Sabi mo, hihintayin mo ako para sabay tayong kumain. Maraming lutong bahay. Gusto ko lahat ito. Tingnan mo ang mga pagkain dagat na ito. Hindi mo mauubos ito. May biro ako sa'yo. Noong nasa paaralan ako, isa sa mga kaklase ko ang may kaarawan at sinabi niyang iimbitahan niya kaming kumain sa western food. Hulaan mo. Noong gabing yun, ang mga ulam ay nasa magaan na bahagi. 2 oras na hapunan pero hindi pa rin ako nabubusog. Umuwi ako at nagluto ng 3 instant noodles. Tumawa ka lang, okay? Patawarin mo ako, Asong Emperador. Pinaghintay kita ng matagal. Hindi ka rin ba kumain? Halika't, kumain na tayo. Lumalamig na ang pagkain. Hindi ka pwedeng kumain ng malamig na pagkain. Iinitin ko para sa'yo. Sige. Opo, Sen. Halika, bilis. Kumain na habang mainit pa. Sige, ingo muna tayo. Sige. May sasabihin ako sa'yo. Itong si Fang Wei ay parang Longjing sa green tea. Anong nangyari? Sinaktan ka ba niya ulit? Oo, malapit niya akong ipahuli ngayong araw. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kaninang umaga, tinawag niya ako sa kanyang opisina. Tapos, lumingon siya at tinanong ako para sa isang taga-disenyo na si Ana. Ibig mo sabihin kagabi, yung gown na binigay mo sa akin, sabi niya, ninakaw ko raw ito. Nagpakita si Jessica at nilinis ang pangalan ko. Kung hindi ka mamatay, magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Tara, inom tayo! Sige lang. Sa totoo lang, pwede mong sabihin sa kanila na binigay ko iyon. Yung gown ay regalo ko para sa'yo. Hindi. Maaari kang madamay. Ayokong pagkaisahan ka. Hindi ka pwede. Inom! Ituloy ang pag-inom. Sige lang. Sige.
Bakit hindi ka kumakain? Ito, ipinabalot kong lahat ito para dalhin sa'yo. Hindi mo ito kinain. Hindi mo ako ginagalang. Ano ito? Isa itong malaking talaba. Kumain na ako ng maraming kaselan. Hindi ko pa ito nakikita noon. Kailangan mong buksan ito gamit ang kutsilyo. Masarap ang lamang iyang. Napakasarap! Sinasamantala mo ang pagkakataon. Pinakain mo ako ng hilaw na pagkain. Paano ko malalaman kung mayroong love potion niyon? Isa kang walang hiyang hamak. Makikipagtalik ka sa isang babaeng lasing. Iyon ay labag sa batas. Ikaw ang lumabag sa batas. Si Consort Rung ay kasama kong matulog sa matagal na panahon. Kilalang kilala ko ang katawan mo. Huh? Bastos ka! Bastos ka! Sige! Dahil matapos na iyon, paninindigan ko iyon. Sinong may sabi na tapos na ang ginawang iyon? Hinawakan ko ang ano. Alam kong ano. Sige. May pagkakamali ako. Tatawagin natin iyong hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan? Tapos na naglahat na iyon? Paano mo ito siseryosohin? Nako, kami mga modernong tao ay hindi parehong walang puso. Walang katotohanan. Mga ideya tungkol sa physical na pagmamahalan gaya kayo ng sinuunang tao. Kung ikaw ay nasa aking Duxuan Dynasty, dapat ikaw ay binitin. Dapat ikaw ang magbigti! Asong emperador! Asong emperador! Asong emperador! Asong emperador! Bastos! Asong emperador! Anong tinatawa mo? Wala. Inalala mo ba kagabi? Nung tayo ay nagpalipas ng gabi ng magkasama? Magkaroon ka nga ng hiya. Tapos na akong kumain. Magbibihis na ako. Hey, Jefe, may tatanong ako. Paano mag-aasawa ang mga tao sa modernong panahon? Ano ito gumagana? Yang Mr. Yi, sabi mo gusto mong magpakasal? Oo. Tinatanong kita, sa pagitan ng babae at lalaki ay kailangan ikumpirma ang kanilang relasyon. Saan sila makakahanap ng matchmaker at marriage certificate? Ano? Matchmaker at marriage certificate? Ito ang ibig sabihin. Umupo ka. Ang ibig kong sabihin, kapag ang lalaki at babae ay nagkakaroon ng damdaming para sa isa't isa, dapat silang magpakasal. Ang ibig sabihin nito ay ang kasal na ito ang nangangailangan ng pamamaraan. Pumunta ka lang sa Civil Affairs Bureau. Di ba kailangan mo ang 3 matchmaker? Hindi mo na kailangan ng matchmaker at doon. Ito ay sa sinaunang panahon. Sa panahon ngayon, magpakasal, kailangan mo lang pumunta sa Civil Affairs Bureau. Gaano katagal bago makuha? Napakadali lang. Dali ng iyong booklet. Pumili at magkaroon ka ng lisensya. Booklet na nagpaparehistro ng sambahayan? Mayroon ba akong ganyang bagay? Siyempre meron. Yang Master Yi, isang bagay na kasing halaga ng pagpapakasal. Kailangan mo munang tanungin si chairman. Kaya lang, hindi pa ako nakapagdesisyon. Huwag mo munang sabihin sa kanya. Yang Mr. Yi, ang mapapangasawa mo ba ay si Bairok yan? Di ba? Ay, sinadya mo akong tanungin. Diyos ko. Masyado kang mabilis kumilos. Yang Mr. Yi, nauna kang umamin sa kanya? Umamin? Oh,
Ano nga aminin? Walang umamin? Hindi ka man lang umamin? Magkakaroon kayo ng panandaliang kasal? Pero sa tingin ko hindi. Halos hindi pa kayo magkakilala. Hindi. Siguradong mahal nyo ang isa't isa. Young Master Yi, kagabi, kayo, alam nyo ba? Alis. Huwag kang mabibigla. Tignan mo ikaw. Naiintindihan kita, boss. Aalis na ako para kunin ang iyong booklet. Ang paghahabol ng babae sa buong buhay ko ay hindi ako ganito kaastibo. Sampung panuntunan para sa paghahabol ng babae. Artikulo 1. Gustong-gusto ng mga babae ang lalaki mayroong mala-emperador na karisma. Gusto nila ang taong kaya silang protektahan. Di ba ako yun? Meng Shen, narinig ko naghahabol ka sa isang babae. Kung may oras ka, dalhin mo siya dito sa bahay. Hayaan mo makilala ng tatay ang iyong mapapangasawa. Tay, ayaw ko muna siyang dalhin rito sa bahay. Anong sabi mo? Tay, hindi tungkol sa pera. Kailangan mong pagkatiwalaan ang anak mo. May potensyal ako? Meng Shen, nawala ka na minsan. Ayaw ko na may mangyari ulit na masama sa iyo. Tay, ang isang tao ay nagbuhos ng dugo, hindi luha. Gusto kong magparami ng pera gamit ang kakayahan ko. Gusto kong malaman niya na kaya kong magkaroon ng maraming pera. Mabait na bata. Roken, tingnan mo. Bukas na ang labang ng boxing. Maraming lalaki ang nakikipag-away. Naku, May isang manlalaro na gwapo. ang buong internet ay nanonood sa kanya. Ingat ka, sasabihin ko kay Mr. Gu tungkol sa pabaya mo sa iyong trabaho. Mabait lang ako. Hinahayaan kita makapanood ng mga gwapo. Tingnan mo. Nag-uumpisa na. Siya yun. Narito na siya. Asong Emperador. Anong ibig mong sabihin dyan? Kailangan mong tandaan na isa kang Ye. Tay, hindi ko ibig sabihin na ganun. Ang ibig kong sabihin ay ayokong malaman niya na isa akong Ye. Sa tingin ko, kung isipin niya lang na ako isang ordinaryong tao at gusto pa rin niya ako, sa tingin ko, iyon ay totoong pagmamahal. Tama ka. Tuturuan ka ni tatay. Sa paghabol ng isang babae, kailangan mo lang maglaan ng maraming oras sumama sa kanya sa pamimili. Ang pinakitang importanteng bagay ay mamili. Ang pagmamahal ay nilinang sa pananalapi. Tama! Hello? Sige, naiintindihan ko. Young Mr. Yi, nagtatanong ang organizer kung ikalulugod mong dumalo sa isang press conference. Ano ang boxing tournament press conference? Ito ay isang martial arts kompetisyon. Ang mananalo ay makakuha ng 1 milyon. Ibig mong sabihin, kung mananalo ako, ang 1 milyong yuan ay mapupunta sa akin? Sige, Yefe, isali mo ako. Tay, kailangan mong mapahinga. Meng Chang, bumalik ka dito. Anong problema, Tay? Ang manlalaro sa paligsaang iyon ay galing sa iba't ibang bansa. Hindi ito biro. Tay, natutunan ko ang ilang mga diskarte. Pinapangako kong dadalhin ko ang tropeyo. Meng Chen, bumalik ka rito. Ayaw ng tatay pumunta ka doon. Maraming hindi inaasahang mangyayari. Paano kung masaktan ka? Ano ngayon? Huwag kang pumunta. Bibigyan ka ng tatay ng 10 milyon. Tay, hindi ito tungkol sa pera. Kailangan mong pagkatiwalaan ng anak mo. Ang aming asong emperador nga ito. Pinsan, kampyonato sa boxing ngayong pogi, di ba? Sa tingin ko, ito siya na maging bida.
Hindi siya aktor. Hindi siya marunong kumilos. Kailangan niya lang maging pogi. Sino mangangailangan ng talento? Aaprubahan ito ng shareholder? Pag-iisipan ko. Huwag mo nang isipin. Parokyan, pumasok ka. Kailangan po ba ako ni Mr. Go? Tawagan mo ang boxing tournament champion. Hilingin mo sa kanya na bumida siya sa bago nating pelikula. Bumida sa ating bagong pelikula? Ang proyektong ito ay hindi napagdesisyonan, pero Parang hindi siya galing sa entertainment industry. pumunta ka. Kung sinabihan kang pumunta, huwag kang maraming tanong. Opo. Dito! Dito! Ito ay isa sa pinakamahal na kainan sa buong lungsod. Oo, alam ko. Waiter, dalhin mo dito ang pagkain. In-order mo? Ito lahat? Hindi ako sigurado kung ano ang iyong gusto. Gusto kong umorder ng kaunti sa lahat. Nanalo ka nga sa boxing tournament at nagkaroon ka ng 1,000,000 yuan? Tama. Nakita mo? Mayroon akong 1,000,000. Ha! Labas! Anong ginagawa mo? Maraming tao. Tumahimik ka! Tingnan mo ang sarili mo. Sumali ka sa isang kompetisyon at ngayon nagkaroon ka ng maraming pasa. Masakit pa ba? Matitiis ko ito. Alam ko. Gusto mong ibalik agad ang pera ko. Pero, hindi mo kailangan lumaban ng husto. Sige, naiintindihan ko. Gusto mong sumali sa napakadelikadong kompetisyon ng hindi sinasabi sa akin? Paano kung makatagpo ka ng taong hindi patas kung lumaban? Magpahid ka ng pulang langis ng bulaklak dyan. Tayo na! Sige. Kumain muna tayo. Mauna ka. Nako, hindi ako mahilig sa ulang at abalon. Hindi ako sanay. Mas gusto ko ang aking beef sauce rice. Ang galing! Parang hindi mo gusto ang mga iyan. Hindi sa hindi ko gusto sila. Mayaman ka na ngayon. Para kang isang totoong emperador. Gumastos ng pera na parang tubig. Sige. Simula ngayon, makikinig na ako sa iyo. Bumalik tayo sa negosyo. Gusto ng boss ko na gumawa ng pelikula kasama ka. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, ikaw ang pinakasampung tao na tinatanong ako kung pwede bang gumawa ng pelikula. Okay, huwag mo nang isipin yun. Tapusin mo muna ang iyong pagkain. Pagkatapos ng hapunan, mamimili tayo. Mamimili? Sa iyong wika, tinatawag itong bili. Hindi ako mamimili sa mahabang panahon. Palagi siyang kumikirot kapag bumibili. Pero pag sabihin kong mamimili, natutuwa siya. Sige, maaari kang bumili ng kahit anong gusto mo ngayon. Lahat ng iyon, ako ang magbabayad. Talaga? Hmm. Sige, tatanggapin ko iyan. Maraming salamat, asong emperador. Gumagana talaga ang taktikang ito. Tingnan mo, sabi ko sa iyo, si Mr. Yi ay hindi interesado sa mga pelikula. Hindi alam ni Bayrokian kung paano makipagsusyo. Kailangan mo ang isang tulad ko, isang direktor. Hello? Hello, ito ba ay si boxing champion Mr. Yi? Ito ang director ng Go Corporation. Go Corporation. Personal akong tumatawag sa iyo. Isang karangalan na imbitahan kang maging bida. Sandali lang. Sabi mo ang pangalan mo ay... Ako ay si Fang Huweiwei. Ang liit ng mundo. Kaya kong ibigay sa iyo ang gumawa ng isang pelikula. Talaga ba? Mr. Yi, ang dali mong kausap. Ang sahod ay 100,000,000. Ano? Nagbibiro po ba kayo? Di ba sabi mo kanina lang taos puso? Wala akong pakialam. Gusto ko ng 100,000,000. Sige. Pag-isipan natin ito.
Yang Mr. Yi, tulungan mo akong paghandaan ng kontrata. Sa simula, isulat mo na pumirma si Bairokyan. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko. Nakumbinsi ko rin ang kampiyon. Napakahirap niya, si Bairokyan. Hindi siya maging mabait sa kanya. Matagal siya nakipagtalo. Tapos, napaniwala ko siya sa wakas. Ang sahod ay 100 milyon. 100 milyon? Huwag kang mag-alala, pinsan. Kung gagamit natin ang kontratang yan, presyong magagawa kundi babaan ang presyo. Pero kung gagawin natin yan, kakamuhian tayo ng aktor. Aakitin natin siya. Sino ang nagmamalasakit sa bagay na iyon? Naihatid ito kaninang umaga. Tignan mo. Pumirma siya. 100 milyong yuan para kay Bairokyan? Imposible. Rockstar ka. Napakagaling mo. Ano? Fang Weiwei, hindi ito makukuha ang offer na ito ng 100 milyong yuan. Ibig sabihin, Si Mr. Yi ay pumirma? tama. Diba? Pumirma ka? Gusto ni Mr. Go na pumunta si Mr. Ye sa kampanya ngayong hapon. Ngayong hapon? Diyos ko! Makikita ni Asong Emperador ang itsura ni Mr. Go. Asong Emperador, huwag kang magmamadali. Mr. Yi, kanina pa kita inaantay. Big Star, pugi ka pala sa personal, hindi lang maging sa TV. Anong ginagawa mo? Hamak ka! Maganda ka mamatay! Anong ginagawa mo? Kayong dalawa, hindi kayo nagbigay respeto sa emperador. Humagikhi ka pa? Hinihingi mo yan? Anong ginagawa mo? Yuminchen, tumigil ka! Tumigil ka! Nagmamakaawa ka pa rin para sa kanila? Nagkakamali ka! Tumigil ka! Kung hindi ka titigil, hindi na ako makikinig sa iyo! Tumigil ka! Mr. Gu, okay ka lang ba? Mr. Gu, okay ka lang ba? Jingjing, tumawag ka ng security. Wag! Mr. Gu, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang braso ng pinsan ko ay halos mabali na. Gusto lang niyang ipakita ang talento niya. Masyado siyang nadala sa mga pangyayari sa sandaling ito. Parang totoo, di ba? Talaga? Akala ko may galit talaga siya sa akin. Hindi. Mr. Go, magpahinga muna kayo. Nasa karakter pa siya. Sasamahan ko siya sa labas para magpakalma. Pinsan, parang may ibang relasyon sila Bairokyan. Bitil! Ang dalawang yun ay nagpapanggap na magkasintahan. Sila ay sina Mr. Go at Fang Weiwei. Nagkataon lang na magkamukha sila. Magkamukha? Alam ko na. Hindi nakakagulat na nagtatrabaho ka sa pamilya Go. Palagi mo bang iniisip si Pigeon yan? Masaya ka bang parati mo nakita ang kanyang mukha? Tama ako, di ba? Hanggang kailan mo itatago? Halatang nakukonsensya ka? Malinis ang konsensya ko. Sige, umalis ka sa trabaho mo ngayon din. Nagsusumikap akong magtrabaho araw-araw. Bakit ako aalis? Di ba trabaho lang yun? Di ba pera lang? Hindi ba kita kayang suportahan? Hindi yun, pera lang. Dahil mas mayaman ka sa akin. Pero ako ay tao rin. Hindi ako katulong mo. Ang lakas ng loob mong sakan ako? Anong masama sa pagiging masama sa'yo? Nagsiselos ka ba kay Pihon yan? Kasi, kung sino man na nag-iisip tungkol sa'yo, wala akong pakialam. Rokyan, ikaw ay pag-aari ko. Pag-aari mo? Ikaw ba si Bairokyan? Hindi gusto ang mga mamahaling pagkain? Gusto mo lang ang lutong bahay? Karaniwang kang bumibili ng mga pamilihan. Napabaliw kang namimili. Hindi mo gusto ang mamahaling brandy. Gusto mong umilata sa sopa at uminom ng beer. Para kang si Rongi. Pero hindi ikaw si Rongi.
Ikaw ay nagsasarili at may kakayahan sa sarili. Mali sila na ginakusahan. At mas gugustuhin mo sa'yo isisi kasi sangkot ako. Simula ng oras na yon, kasama mo, iinom ako ng kahit anong tubig. Dadaan ako sa langit at impyerno para sa'yo. Naririnig ko sa ibang tao dito sa modernong mundo na kailangan ng ginto. Saan mo natutunan ang ganyang napakaraming nakakainis na salita? Lahat ng salitang sinabi ko ay galing sa puso ko. Ipangako mo sa akin na huwag ka na makipagkita kay Mr. Go. Ginagawa mo naman! Pinipilit akong bumitaw. Nakukonsensya ka na naman? Hindi! Wala kang pruweba. Patunayan mo yun. Paano ko ito mapapatunayan? Kumuha ka ng lisensya. Nakakatawa ka! Nasa puso mo ba ako? Oo naman! Hindi yun totoo. Sinong tinatakot mo? Tara na. Itigil mo ang pagkaladkad ng iyong mga paa. Nasa puso mo ba talaga ako? Oo naman! Kung hindi ka kukuha ng lisensya, ibig sabihin na hindi yun totoo. Kukunin ko. Tara na! Tara na! Tumatawa ka. Ngayong araw, nahanap ko na ang nag-iisa. Mahal ko. Sinong mahal mo? Sinong mahal mo? Sinong mahal mo? Asong emperador. Nadaya mo ako. Nagmamalaki ka. Sa bagay, ngayong araw ay kinasal na tayo. Kasal na tayo. Nagdadalawang isip ka pa ba? Oo naman. Tara na at kumuha tayo ng devotion ngayon. Mayroon ding sertipiko ng devotion? Ha? Bukyag! Sister, kukuha ako ng devotion. Kakasal niyo lang, di ba? Opo! Ngayon, kukuha ako ng devotion. Hindi. Magbibiro lang po kami. Tara na. Tigilan mo nga ang pagkagad sa akin. Makinig ka, ang maligayang pamilya ay masaganang pamilya. Normal ang sasawa na magalo. Tama ka. Tama ka talaga. Anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng kumuha ng sertipiko ng devotion. Hindi ngayon. Bakit? Ayon sa patakaran, kailangan mo ng isang buwan para pag-isipan. Kakasal niyo lang kanina. Isang oras lang ang nakalipas. Kaya, pag-uusapan natin sa susunod na buwan. Sige, huwag ka na magalit. Anong ginagawa mo? Ngayong araw ang ating kasal, uminom tayo para makapagselebrar. Halika na. Sabi mo, tatawagin kita, mahal ko. O gamitin ang modernong tawagan, asawa? Aray! Makinig ka! Simula ngayon, gagawa tayo ng kasunduan. Kung sakaling man lumamag ka, tukurot mo. Sige. Sabihin mo, ano ang kasunduan natin? Una, hindi ka pwedeng pumunta sa kwarto ko at hindi ka pwedeng matulog sa kama ko. Hoy, legal tayong ikinasal. Ayon sa batas, kahit na legal tayong kasal, kung ayaw ng babae, bawal pilitin siya. May batas na ganyan? Pangalawa, huwag mo isa-publiko ang kasal natin hanggang hindi sumasang-ayon ang lola ko. Kailan siya pupunta rito? Malalaman mo rin. At
At ang pangatlo, Pangatlo, hindi ako pwede makagambala sa iyong trabaho. boy, alam mo na, mabilis kang matuto. Sumasang-ayon ka ba? Pangako ko sa iyo, Isang salita mula sa isang Ginoo. isang kasunduan. Lumalalim na ang gabi, matutulog na ako. Bakit mo ko sinusundan? Ngayong araw ang ating kasal. Maaari ba akong gumawa ng isang pagbubukod? Lumabas ka! Maliit na kuneo. Bakit mas kawawa tayong dalawa ngayong gabi? Ibabahagi ko ang kama sa iyo. Hi! Ngayong gabi, ang maliit na kuneho ay matutulog kasama ang emperador. Ganyan ba tayo maglaro? Ang maliit na kuneo ay matutulog kasama ang emperador? Mr. Go, narito na po ang iyong kape. Maraming salamat. Patawad po sa nangyari sa braso niyo po noong nakaraan. Nadala lang po siya sa eksena. Okay lang yun. Tapos na yun. Tama, sinusundan ka ng Mr. Yi. Ano bang connection yung dalawa? Bakit ang laki ng galit sa akin? Ano po?